May nitanong sa akin, Boss Ray, new follower niyo po ako. Isa po ako sa biktima ni Ola. Overdue na po kasi ako, hindi ko po nabayaran agad. Ngayon, may text po sila sa akin. Totoo po kaya ito. Salamat and God bless po. Notice of Legal Proceedings, Municipal Trial Court, MTC, case number. You are hereby notified that a complaint has been filed against you under Republic Act Article 315 and 318 Estafa. To avoid further legal action, please settle your loan obligation voluntarily. Failure to comply may result in court proceedings. You may contact us to resolve this matter or visit the Department of Justice, Office of the City Prosecutor, Manila, Hall of Justice Building, DPWH Compound, General Santos Avenue, Lower Bicutan, Taguig City. Settle your account immediately to avoid any penalties. Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, tumira na naman ho sila, no? Biruin mo, ino-notify kayo, ipapaalam sa inyo na may demanda, may case number na eh. Di ba? Through text ba? Ngayon, alamin natin sa video na to kung tama bang pamamaraan yun. So, at alamin ho natin kung ano ba yung other ways ba or may mga iba pa pamamaraan para ipaalam sa inyo, no, na kayo meron ng merong demanda na sa inyo. Okay, pero bago ho yan, no, disclaimer po, hindi po ako abogado, ako po yung maniningil, no. Yung pong lahat ng sinasabi natin o dinidiscuss dito sa video na to is based on my experience, o based sa aking pagre-research, and base rin po sa mga pagtatanong ko sa mga kaibigan po nating abogado. Okay? At isa pa po, niliwanagin natin, hindi ko ho kinukonsinte, no, yung mga hindi ho nagbabayad sa utang, no, kasi po pagka tayo minahiram dapat po bayaran niya. Kaya nga po, di ba, sabi ko sa inyo, ako po yung maniningil, no. It's unethical on my part para sabihin sa inyo na huwag kayong magbayad, no. Tsaka siyempre nakakalungkot din sa parte ko pag di ako nakakasingil eh. Okay po, ang ayoko po is yung pamamaraan po ng maling pagpapautang at yung maling paniningil. Yun po yung dinidiscuss natin dito. Okay po? So, set aside natin yon. So, simulan na po natin yung yung inyong katanungan. So, sabi nyo nga po, bago kayong follower, maraming salamat po, no? Kung may oras kayo, puntahan nyo rin po yung aking YouTube channel, yung TikTok, saka yung aking pong Facebook account. Okay? So, sabi nyo, biktima kayo ng Ola at may pinadalang text sa inyo at tinatanong nyo kung totoo po ito. Okay, so ito po siya, no? Sabi, notice of legal proceedings. So, yes pero text to Okay. So, sabi po, meron na raw pong case number 10623. Ba, ibang klase to May case number na agad. Tapos, sabi ho, you are hereby notified that a complaint has been filed against you under the Republic Act number 315 and 318 or 315-2318 or Estafa. Okay. Sabi, to avoid further legal action, ito na ho, kinontra niya na kagad please settle your loan obligation voluntarily. Failure to comply may result in court proceedings. Ito ano ho nakalagay sa ibabaw? May case number. Di po ba? Tapos, sabi, failure daw to comply may result to court proceedings. Ano ba talaga? Nakita niyo, sila na mismo nalilito na sa mga pinaglalalagay nila. Di po ba? Masyado ng desperado eh. Di po ba? Kasi hindi naman sila aabot sa pagiging desperate sa paniningil ko nila kung ginawa ho nila yung tamang pagpapautang at tamang paniningil. Okay? Kasi may nakaset na hong batas dyan eh. May nakaset na pong memorandums. Di po ba? Susundin na lang. Ayaw pa nilang gawin. Diba? Ang napaka-importante ho kasi sa pagpapautang is yung tamang advertisement, tamang interest rate, tapos sinasabi o dinidisclose, no, fully yung inuutang nung kliyente para maintindihan niya, pinapasok niya. Di po ba? Tapos, ang pinaka-importante pa dyan is dapat tama din yung paniningil. Hindi yung ganyan, takutan.
Tingnan nyo, ito, one way of harassment to kasi bakit yung sinabing harassment yan? Bakit kailangan mag-SMS na may demanda na naglalagay pa ng case number? Di po ba? Tapos ito pa po, para hinamon pa niya, no? You may contact us to resolve this matter or visit Department of Justice, no? Office of the City Prosecutor. Diyan daw po sa Taguig. Di po ba? Ito ang ano ko rito you may contact us. Pagka ba tinawagan kayo, mga bugo katabusadong online lending apps, sasagot kayo. Kung sumagot man kayo, makikinig ba kayo? Di ba? Hindi. Yan ang mahirap sa inyo. Naghahamon kayo na itatawagan kayo. Pag tinawagan naman kayo, hindi kayo makontak. Makontak man kayo, anak ng kamote, hindi naman kayo nakikinig. Di ba? Kasi kayo ang gumawa ng multo nyo. Kayo gumawa niyang kalokohan na yan. Kung sa tamang pamamaraan ng pagpapautang at tamang paninilang ginawa ninyo, wala kayong sakit ng ulong ganyan. Totoo po yan. Tapos kagaya nito, magpapadala kayo, text. May case number, anak kayo ng kamote. Tama ba yun? Di ba? Kasi yung may tamang pamamaraan po ng pagpapadala po ng imbitasyon. Kasi ito yan. Pagka po magpapadala ng imbitasyon, ang tawag po doon is summon. Okay? Yun po is yung legal na dokumento para po ipaalam na may naghabla po sa inyo. Okay, summon po 'yun. Tapos ito po pala, wag ko kayo malilito dun sa sa summon tsaka subpoena. Okay? Yung summon po kasi is an invitation. Parehas siyang a legal document po, pero magkaiba po siya ng purpose. Okay? Yung summon po kasi is yan yung imbitasyon na merong nagdemanda sa inyo. Okay? Ngayon po, yung subpoena po, yan din po ay imbitasyon doon sa witness. Okay, sa criminal tsaka sa civil case. Yung po kasing summon, pang lang yun, pang civil case lamang po. Okay, saan na lang po maliwanag kasi hindi ang pagpapadala po ng imbitasyon, hindi through SMS yan. Okay po, para po maliwanag lang kasi marami ho ang natatakot na mga kababayan po natin, na napapadalan po sila ng SMS or email na meron na subpoena. Warrant of arrest. Nakita nyo. Yan ho yung mga pinagagawa nitong mga bugok na to yung pananakot. Biruin mo, i-SMS ka, meron ka na raw demanda. Ito, kagaya ho dito. Diba? Tama ba yun? Samantalang may proper way ng yung summon nga. Pagpapadala ng summon. Okay? Ngayon, para po hindi na malito. Ayan, sinasabi ko na sa inyo, ang imbitasyon ho or ang summon para ho sa demanda ay natatanggap lamang po yan is kumbaga meron po yung sheriff or yung tauhan po nila sa korte. Yan po ang magpapadala niyan. Ngayon, kung talagang hindi kayang puntahan ng sheriff, yan i-register mail yan. Okay, through mail, pwede ho yun. Pero yung through SMS, email, hindi ho nila gagawin yan. Okay, or worst comes to worst, pagka talagang hindi kayo ipapublish sa newspaper. Okay? Pero bihirang-bihira ho yun. Ang most common way po talaga ng pagpapadala po ng summon is through sheriff or through registered mail. Okay, sana lang po maliwanag na para hindi kayo natatakot. Kasi yan sorry po, na masama ho ang pakiramdam ko dahil bumiyahe ko kayo ni ganina, napakainit talaga, sobra. At parang naambunan pa yata ako. So, ayan, sinisipon na si Boss Ray. Okay, babalik ko tayo. So, ito kaya dinidiscuss natin para po kahit paano magkaroon kayo ng ideya nang hindi ho kayo laging natatakot. Okay po, kasi yan ho ang hangarin natin, yung at least mapakalma yung inyong kalooban nang hindi ho kayo ninenervyos, hindi kayo nagkakaroon ng anxiety at depression. Kasi pagka yan na ho ang tawag dito, yung bumalot sa katawan po ninyo, wala ho talagang mangyayari. Gagawa talaga kayo ng hakbang na hindi nararapat, kagaya nung tapal system, paulit-ulit tapal system, tsaka yung sa burang-buragang. Okay? Excuse me po, ang sa akin lang po is unang-una pakalmahin niyo yung sarili niyo. Napaka-importante nun. I-compose yung sarili niyo bago ho kayo mag-conclude. Kasi
alam naman na hunan lahat na itong mga bugo katabusadong online lending apps, puro pananakot lamang ang alam. Okay po? So, huwag niyo hong takutin ang sarili po ninyo. Okay? Pinakamaina mo is armasan niyo yung sarili ninyo. Ito ho, isang way po ito ng pag-aarma sa inyo. Binibigyan ko kayo ng information. Okay? Informative information, no? Para makatulong po sa inyo, no? Maka-cope up, no, doon sa stress na ibinibigay, anxiety at depression. Pero lagi niyo po makakatandaan, no, na meron po tayong nahiram. Napakinabangan po natin yung hiniram natin na yan. Kaya obligasyon po natin na ibalik yan at bayaran. Okay, it's just so happen na itong mga bugo katabusadong online lending apps is hindi marunong maningil at hindi marunong magpautang. Okay, ang alam lang po is yan, mambalagbag ng ano. So, ang gawin nyo po is pag-ipunan, tsaka nyo po bayaran. Wag na wag ho kayong magpaparsal kasi wala akong pupuntahan yan. Tapos yung pinagbayaran nyo po, yung proof of payment po ninyo, itabi nyo. Okay? Para po, ano't ano man ang gawin yung mga bugok na yan, meron kayong mapapakita na kayo po ay bayad na. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo at pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa muli po, yun lang.